Magsitayo po ang lahat at ating pong dadasalin ang orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Nagbalita ang anghel ng Panginoon kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wikam. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan nawa ang aming kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pagbabalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawan tao ni Hesukristo ang anak mo, pakundangan sa pagpapakasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Hesukristo ang Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at kailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Ang Archdiocese ng Maynila. Tungkulin nito ay suportahan, alagaan, at hubugin ang espiritual at pagkatao ng mga pari, diakono, madre, at lahat ng taong natalaga. Ang Archdiocese ng Maynila ay isa sa pinakamatanda at pinakamahalagang arkidiocese sa Pilipinas. Pinamumunuan ito ng Arsobispo ng Maynila at nagsisilbing sentro ng pananampalataya, pagsamba at pagdilingkod ng simbahang Katolika sa nasasakupan nito. Upang maisakatuparan ang misyon ng simbahan na magpahayag ng salita ng Diyos, magdiwang ng mga sakramento at maglingkod sa kapwa. Itinatag ang iba't ibang komisyon na tumutugon sa iba't ibang pangangailangan ng pamayanan. Sa loob ng 9 na araw ng ating nobena, ating makikilala ang 9 na pangunahing komisyon ng Archdiocese ng Maynila. Ang Commission on Laity, Youth, Family and Life. Ang tungkulin nito ay palakasin ang papel ng mga laiko, kabataan at pamilya bilang pundasyon ng simbahan. Ipinagtatanggol ang buhay mula sa pagdilihi hanggang kamatayan. Ito ay binubuo ng lay formation, family and life, youth, charismatic, basic ecclesial community, migrants and itinerant people. Sa misang ito, ating ipagdasal ang bawat komisyon
at mga kinatawan nito.
Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa 7th araw ng ating Nobina Misa bilang paghahanda sa dakilang kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista, ang pangunahing patron ng ating simbahan at 12 linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ng Misa ay si Reverend Father Ramon J. Licuanan, Cluster Coordinator, Commission on Laity, Youth, Family and Life, Rector and Parish Priest, Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, Quiapo, Manila. Magsitayo na po ang lahat.
May mga pusong puno ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang siyang prinsipe ng kapayapaan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ikaw po ang pagkaing nagbibigay buhay. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Ikaw po ang aming mabuting pastol. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Sinabi ni Jeremias, "Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinasabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatalik kong kaibigan naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay maliling lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ika'y nasa panig ko poon, malakas ka't makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatanggumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao. Poon, Diyos na makapangyarihan, alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitin ninyo ang poon, inyong purihin ang poon, sapagkat iniligtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, iyong dinggin, akong iyong ginigiling. Dahilan sa iyo'y ako'y inaglahi, napahiyang lubos sa pagkaunsyang. Sa mga kapatid, parang ako'y iba, kasambahay ko na'y di ako kilala. Ang pagmamahal ko sa banal mong templo, matinding matindi sa kalooban ko. Sa akin bumagsak, paghamak sa iyo. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin, dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangako'y pagtubos ay sundin. Poon, sa butit mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin.
makita inyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa. Dinirinig ng Diyos ang may kailangan, lingkod na bilanggoy di nalilimutan. Ang Diyos ay purihin ng langit at lupa, maging karagatay naroon nilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan sa pamamagitan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan. Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay di tulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit magkaiba ang dalawang ito, sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga apostol, "Huwag kayong matakot sa mga tao. Walang natatago na hindi malalantad o nalilihim na hindi mabubunyag. Ang sinasabi ko sa inyo sa dilim,
ulitin ninyo sa liwanag, at ang ibinubulong sa inyo ay inyong ipagsigawan. Huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo'y ang nakakapatay ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Hindi ba ipinagbibili ang maya ng 2 pera? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi nahuhulog sa lupa, kung hindi kalooban ng inyong Ama. Maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa libo-libong maya. Ang sinumang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao, ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harapan ng mga tao, ay itatatwa ko rin naman sa harapan ng aking Amang nasa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Tayo po nasa ikapitong misang nobinaryo sa karangalan din po ng ating minamahal na patron, ni San Juan Bautista. At ganoon din naman, ngayon ay araw ng mga tatay. Nasaan ang mga tatay po dyan? Pakitaas ang kamay. Palakpakan natin ang mga tatay, daddy, dad, ama. Ayan, at ngayon po ay tayo narito. Tinawag ng ating mahal na pong Jesus Nazareno para pagpalain tayong lahat upang tayo ay basbasan. Can we also bless one another? Pwede po ba sabihin nyo sa mga taong nasa tabi ninyo, nasa likod at nasa harapan? Sabihin po natin, God bless you. Ayan. May nagsabi sa akin, Father, nung sinimulan mo yung God bless yung yan, nung simula, nag-aalangan ako kasi hindi ako sanay na magsalita ng God bless you. Mas sanay ako magmura. Kesa God bless you. Ayan, ano? Minsan po, may mga ganun tayo, alanganin tayo, no? We feel na a bit anxious or uncomfortable, no? Doon sa mga bagay na halimbawa, malalamang nagsisimba ka. Uy, nagsisimba ka. Uy, nagdarasal ka. Ayaw mong makikita nagdarasal ka, natatakot ka. Baka kung ano pa ang sabihin o magbulong-bulungan tungkol sa iyo. Hindi po ba? May mga takot tayo eh. Sino po ba dito walang takot? Taas ng kamay. Walang kinatatakutan, taas ng kamay. O, kita ninyo? Ako lang? Alam po ninyo, ay nakatotohanan po sa atin, ano? May mga kinatatakutan po naman talaga tayo, no? Even to be good, takot tayo. To be kind, takot tayo. Kasi natatakot tayo, baka ma-misinterpret tayo ng mga tao. Ilan pa sa mga kinatatakutan natin, takot tayong magkamali. Ayan, may ganon. Takot magkamali. Kaya ang tagal magdesisyon, hindi makaabante, nag-overthink, overplanning, takot magkamali. Meron po mga takot din tayo. Takot tayo na tayo ay magkaroon ng kaalitan. No? Mabuti pang iwasan mo na kaysa magkaroon pa kayo ng diskusyon. Takot tayo na mayroong kasamaan ng loob. Kaya kahit anong ginagawa, naka-smile ka pa rin. Kahit mali na, naka-smile ka pa rin. Takot din po tayo na tayo ay ika nga ay mapahiya. Ayan, meron bang ganoon? Takot mapahiya. No? Na-experience ko na yan dati. Ayoko nang mapahiya pa. Kaya we always play safe. No? Doon tayo sa the safe side. Baka tayo ay mapahiya pa. May mga takot din tayo sa mga figures of authority. Halimbawa, takot ka sa pulis, takot ka sa sandalo, takot ka sa pare, takot ka sa foreigner, no?
Parang natatakot tayo. We feel threatened. No? May takot tayong magutom. Takot na maubusan ng budget. Takot maghirap. Takot tayo na tumanda. Takot magkasakit. No? Takot din tayo minsan na makita yung kahinaan natin. Di po ba? Takot tayo na makita na tayo pala ay nauutal pag nagsasalita. Wag na lang ako. Baka ako'y mautal pa. Takot tayo na makita at makilalang duwag. Ayan, ano? Marami. Well, ang takot naman po talaga ay normal. Normal po sa tao ang matakot. Tama po ba ako? Abay, kung hindi ka natatakot, baka mahiwa ka ng kutsilyo. Kung hindi ka natatakot, baka mapasok ka sa mainit o sa apoy. Kung hindi ka natatakot, baka lahat na lang aawayin mo. Kung hindi ka natatakot, baka hindi ka magsipag. Baka hindi ka magsumikap sa buhay. Kasi wala kang kinatatakutang hirap, gutom, wala kang kinatatakutan. Normal lang po ang matakot. In fact, no? Pero, kapag ang takot ang nagpapatakbo sa buhay mo, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. Kung ang nagdidikta na lang sa desisyon mo, sa gagawin mo, ay dahil sa takot mo, ibang usapan na yan. Tingnan niyo po yung ebanghelyo, malinaw po yung ebanghelyo. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa mga nakakapatay lang ng katawan ninyo, pero hindi kayang patayin ang kaluluwa ninyo. Huwag kayong matakot, ang sabi ng Panginoon. Ang katakutan ninyo, yung nakapapatay ng katawan, maging yung kaluluwa nakapapatay sa kapahamakan na walang hanggan. Bakit na sinabi ito? Sino ba ang kausap ng Panginoon sa Ebanghelyo? Una sa lahat. Sino ang kausap niya? Ang kausap niya, mga apostol niya. Yung 12 alagad. Kausap niya yun eh. At ano ang nakikinita ng Panginoon? Itong mga alagad niya baka matakot. Hindi ipahayag yung mga aral na itinuro niya. Hindi ipangangalat yung mabuting balita na narinig mula sa kanya. Natatakot siya sa kanyang mga alagad. Alala siya na yung mga alagad niya masyadong mabahag ang buntot at pag nawala siya, yung mga alagad niya magtatago na lamang at hindi na ipagpapatuloy yung sinimulan niyang paglilingkod sa mga tao. Kaya niya sinabi itong ebanghelyong ito, huwag kayong matakot sa mga tao. Na kaya lang kayong saktan ng katawan ninyo, pero hindi kayang saktan ng inyong kalooban. Maliwanag po. Okay lang pong matakot, pero wag nating hahayaang ito ang magpapatakbo sa buhay natin. Ito ang magbibigay ng direksyon sa ating pupuntahan. Kailangan po natin na ang ating mga takot ay nasa ilalim ng dalawang bagay. Okay? There are two things. No? Ito yung dalawang bagay na masasabi natin na mas mahalaga kaysa sa mga takot. Pakatandaan po natin ito. Okay? Bagamat totoo ang takot sa buhay, pero atin pong pakaisipin na may mas mahalagang bagay kaysa sa takot. Ano yon? Hayaan niyong bigyan ko kayo ng dalawa. Una, pag-ibig. Pagmamahal. Mas mahalaga kayo sa takot because love conquers fear. Ilan po sa ating mga kabinataan, nag-abroad, nagtrabaho sa ibang bansa. First time na mapapahiwalay sa pamilya. First time na malalayo sa tahanan. Mangingibang bansa, magtatrabaho. Walang kasiguruhan kung ano dadatnan niya roon. Pero haharapin niya yon. Mag-a-apply pa rin siya at pag natanggap, tutuloy pa rin siya sa pag-a-abroad. Bakit? Dahil batid niya, mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang mga kapatid, na kanyang itataguyod kahit pa
walang kasiguruhan ang mangyayari sa iba yung dagat. Pagmamahal. Pagmamahal natin sa ating bansa. Kaya hindi na tayo matatakot. Natatakot ka magsalita? Natatakot ka mag-ipahayag ang katotohanan? Natatakot ba tayo? Matatakot ba tayo sa pagsasabi ng kung ano ang nangyayari at dapat itama sa mundo? Hindi natin nahayaan na ito ay mangibabaw. Ang atin pong dapat pangibabawan ay ang ating pagmamahal sa bansa. Kaya hindi tayo natatakot magsalita. Kahit sino pa yan, kahit ano pa ang pwesto niyan sa gobyerno, kahit siya pang pinakamataas o makapangyarihan, magsasalita tayo. Bakit? Dahil mahal natin ang ating bansa. Mahal natin ang ating bayan na ipinamana ng Diyos sa atin. Because love conquers fear. Mas mahalaga ang pagmamahal. Hindi po ba ang Panginoong Jesus sa huling gabi bago siya mamatay, doon sa hardin ng Gethsemane, nananalangin siya nag-iisa. Ano ang sabi sa Ebanghelyo? Lumuluha siya. At ang kanyang luha parang dugong pumapatak sa lupa. Tao rin ang Panginoong Jesus at hindi malayong masabi nating natatakot din siya, nangangamba din siya kung ano ang kakahinatnanan niya sa kamay ng mga tao, kung ano yung kanyang tatanggaping mura, kung papaanong mga panlalait ang tatanggapin niya sa mga tao. Nakikinikinita niya ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga matatalik na kaibigan. Iiwan siya, itatatwa siya. Nakikinikinita niya yung mga sugat na kanyang tatamuhin sa buong kanyang katawan. Nakikinikinita niya ang hirap na kanyang dadanasin habang nakabayubay sa krus. Natatakot ang Panginoon. Kaya nakita natin na sabi sa Ebanghelyo, lumuluha siya. Pero, ano sabi ng Panginoon? Ama, ang kalooban mo, hindi ang kalooban ko. Dahil mahal ng Panginoon ang Ama. Dahil mahal niya tayo, mahal niya ang sangkatauhan, kaya hinarap niya maging ang lahat ng sakit, katawan man, emosyonal man, na kanyang tatamuhin sa mundong ito. Pangalawa, na dapat makita natin na higit na mas importante sa takot ay yung tinatawag nating purpose. Pakiulit po. Purpose. Ano ibig sabihin ng purpose? Layunin. Ano yung hangarin? Ano ang iyong mithiin? Your purpose. Dapat mas importante yan kaysa sa takot. No? Alam niyo po, magtatapat ako sa inyo. Nung ako'y batang pare, isa po ang kinatatakutan ko bilang pare. Lalo na sa parokya. Alam niyo kung ano yon? Natatakot akong mapintasan. Natatakot akong merong maingay na umiikot sa parokya. Si Father ganyan, si Father ganyan. Natatakot ako. Natatakot akong pagchismisan. Natatakot akong insultuhin. Natatakot ako na mayroong mga kapintasan sa akin. Kaya ano nangyari sa akin? In the first years of my priesthood, lagi ko naka-smile. Kahit malinaw. Kahit hindi na maganda, ganun lang po ako. Smile ako ng smile. Sabi ko nga, ang tawag ko sa sarili ko, NPA. Alam niyo ibig sabihin na NPA? Nice person around. No? I please people. Ayan. Pleaser ako. Ayan. But I came to a point in my priesthood, sabi ko, hindi tama ito. Alam ko I should be pleasing the Lord more than anyone else in this world. Ang dapat kong bigyan ng kaluguran ay ang Diyos. And therefore, kung kailangan magsalita ako ng totoo, kahit ako ay balikan ng pangiinsulto o chismis, okay lang yon. So I came to a point in my priesthood and I thank the Lord
na naging malinaw sa akin kung ano talaga ang tungkulin ko sa mundong ito. Bilang pare, kailangan kong magturo. Bilang pare, kailangan kong gumabay. At bilang pare, kung kailangan ko na ituwid ang tama, itutuwid ko. Kahit ang ibig sabihin pa nito, maraming bashing, maraming panginsulto, chismis na matatanggap ako. I'm okay with that. Bakit? Salamat sa Diyos kasi naunawaan ko na ang layunin ko dito, una sa lahat, ay ang paglingkuran ng Diyos at maging pari niya sa kanyang sambayanan. Mga kadeboto, mga kapatid, malapit na po ang kapistahan ng ating minamahal na patron ni San Juan Bautista. At babalikan natin kung papaano niya hinarap si Haring Herodes, pinakamataas sa kanilang bayan, na kailangan niyang sabihin na mali ang kanyang pakikitungo sa asawa ng kanyang kapatid. Na ang pangangalunya na ginagawa niya sa kanyang kapatid ay mali. Hinarap niya yon. Tinanggap niya yung hamon na iyon. Nakakatakot, pero para kay Juan Bautista, mas mahalaga na gampanan ko ang tungkulin ko sa Diyos. Ano po nagpapatakbo sa buhay natin? Saan nakabase yung mga desisyon na ginagawa natin araw-araw? Ano ang papel ng takot sa buhay natin? Nawa, sa gitna ng ating mga takot, atin pong malinaw na maitalaga ang sarili natin sa mga bagay na higit pa sa takot. Ang pagmamahal at ang ating hangarin o layunin sa buhay sa mundong ito. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mga alalahanin sa Diyos amang labis na nagmahal sa sanlilikha, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Taglay ang pagtitiwala, manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa Santo Papa, mga obispo, pari, relihiyoso at relihiyosa, maging buhay na tanda nawa sila ng iyong pag-ibig at habag, O Diyos, sa panahon ng kadiliman at kawalan ng pag-asa. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, maging tagapagtaguyod nawa sila ng hustisya sa pamamagitan ng katapatan sa kanilang sinumpaang tungkulin at sa mga aral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa lahat ng mga binyagang Kristiyano, huwag nawa naming isara ang aming puso at pagsikapan nawa naming makibahagi sa misyon ni Kristo na ipalaganap ang katotohanan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig.
Para sa mga may sakit at nagdurusa, mabatid nawa nilang mahal mo sila, O Diyos, sa pamamagitan ng pagkalinga ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Para sa mga yumao, makasapit nawa sila sa kapayapaang walang hanggang kapiling mo. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Diyos naming Ama, manatili ka sa aming piling sa pamamagitan ng iyong anak at loobin mong siya ang aming maging daan, ang aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin, sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraan, may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak, upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na yahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo,
ang aking kapayapaan, ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairi. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap sa mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang altar servers. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 23 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers Quiapo Church o iscan ang QR code na nasa ating LED screen. Inaanyayahan po ang lahat na nagnanais maging bahagi ng isang Marian Pilgrimage sa Portugal, Spain, France at Italy sa darating na October 20 hanggang November 4, 2026. Ang Marian Pilgrimage na ito sa Europa ay pangungunahan po ng ating rektor at kura paroko na si Reverend Father Ramon J. Licuanan. Kabilang sa mga banal
at makasaysayang pook na bibisitahin ay ang Vatican City, kung saan magkakaroon ng pagkakataong masilayan ang ating Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Italy, kabilang ang St. Padre Pio Sanctuary, St. Francis of Assisi Basilica, Sanctuary ng First Eucharistic Miracle ng Lanciano, at ang tanyag na Leaning Tower of Pisa. Spain, kung saan matatagpuan ang Basilica de la Sagrada Familia sa Barcelona at sa Madrid, ang capital city ng Spain. France, sa Himalang Sanctuary of Our Lady of Lourdes na pinagpakitaan ng mahal na birhen kay Saint Bernadette. At Portugal, sa Shrine of Our Lady of Fatima na kung saan nagpakita ang mahal na ina, at sa Lisbon, ang capital city ng Portugal. Para po sa iba pang detalye at reservation, maaari pong makipag-ugnayan sa Travel Specialist Ventures sa numerong 0954-264-2997 or 0961-765-8995 mula Lunes hanggang Biyernes. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, ang pagbabasbas po ng banal na tubig ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard at sa Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak, ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagdarasal muna po natin ang mga tatay. Nasaan po mga tatay dito? Ayan, ayan. Siguro po maupo na lang muna lahat, tapos ang tatay lang ang tatayo. Ayan. Maupo muna po tayong lahat. Yung mga tatay po, manatili pong nakatayo. Doon sa mga nakatayo na tatay, tumayo na lang po talaga kayo. Ayan, ano po? Yung mga nakaupo po, hanapin niyo po yung tatay na pinakamalapit sa inyo. Pakitaas po ang inyong kanang kamay dun sa tatay na malapit sa inyo at ipagdadasal po natin sila. Ama naming makapangyarihan, may likha ng langit at lupa, noong yung pinagkaloob sa amin ang iyong bugtong na anak na si Hesukristo upang maging aming manunubos, niloob mong ipagkatiwala siya sa ilalim ng pangangalaga ni San Jose bilang kanyang ama dito sa lupa. Hinihiling namin inyo pong basbasan ang lahat ng mga ama at lolong natitipon sa pagdiriwang ito ng banal na Eukaristiya. Pagkalooban mo po sila ng lakas, buhat sa iyong banal na Espiritu, upang kanilang mahalin ng may katapatan at pagmamahal ang kanilang asawa, upang kanilang maitaguyod ng may pagsasaga ang kanilang mga pamilya, at upang sila ay maging huwaran ng mabuting pamumuhay bilang mga Kristiyano. Amin ding inaalala ang lahat ng mga amang naghahanap buhay sa labas ng bansa upang kanilang matustusan ang mga pang-araw-araw na pangailangan ng kanilang pamilya. Manatili nawa silang tapat sa iyong mga kautusan, manatili nawa silang tapat sa kanilang mga sinumpaang pananagutan sa sakramento ng kasal at iadya mo po sila sa anumang uri ng sakuna at karamdaman sa pangangatawan. Ito'y aming hinihiling sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin muli ang ating mga daddy, father, ama, tatay, itay. Maraming salamat po. Maupo po tayo lahat. Magsipo muna ang lahat. Magandang hapon po. Una sa lahat, ating pong pasalamatan at papurihan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Gayon din naman ang ating patron na si San Juan Bautista.
Yun din po ating pasalamatan ang mga naghandog at nag-alay sa ating ikapitong araw ng ating Nobena Misa. Una, HDN Central, Balangay Central, HDN Kabataan, at ang Parish Youth Ministry. Pasalamatan din po natin ang Barangay 393, Zone 40, na pinamunuan ni Chairwoman Jocelyn Go. Saan po kayo? Siguro, and then lastly, yung ating tagapagdiwang, hindi na natin kailangan i-introduce yan. Pero siya po yung cluster coordinator ng Commission on Laity, Youth, Family and Life. Siyempre, siya po yung ating rector and cura paroko, si Reverend Father Ramon J. Licuanan. Maraming salamat po, Father. Ngayon po, pwede nyo tatanggapin po ang aming may bibigay po kami sa inyo. Magsitayo na po ang lahat. Bagamat bahagi ng ating buhay ang iba't ibang takot, ngunit siguraduhin po natin na ating isaalang-alang ang mas mahalaga kaysa sa takot, ang pagmamahal at ang ating layunin sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, humayo kayo bilang mga misyonerong disipulo ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Tinawagan ako ng Panginoon mula sa sinapupunan.